Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Midimining Elsie Franco Yepes at ngayong umaga ako ang inyong magiging tagapagdaloy sa paksang panimulang pag-aaral ng panitikan partikular sa anyong tuluyan. Ngunit paano nga ba masasabing nasa anyong tuluyan ang isang panitikan? Patuluyan ng anyo ng panitikan kung ang paglalahad nito ay katulad lamang ng pang-araw-araw na pagsasalita o mga kaisipan. Sa halip na pasaknong ang mga taludtod, ito ay patalata. Halimbawa ng panitikan sa anyong tuluyan ay ang maikling kwento, alamat, mitolohiya at marami pang iba. Bayan o folktale sa Ingles ay mga pasalitang pagsasalansayan sa tradisyong patuluyan. Kinukwento ito sa pamamagitan ng natural na pag-uusap na pasalita na karaniwang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Ang salitang bayan ay nagsasaad na hindi alam kung sino ang orihinal na naglalahad ng kwento. Hindi ito nasusulat o nakasulat sapagkat nagpasalin-salin lamang ito sa bibig ng marami. Walang tanging may-ari nito kundi ang bayan. Alamat. Ang alamat ay mga salaysaying tungkol sa pinagmulan ng mga bagay. Sa panahon natin ngayon, unti-unti na yatang nawawala ang alamat marahil dahil sa talino ng tao na palaging nakakapaghain ng paliwanag tungkol sa bakit at papaano ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, sapagkat mayroong pinagbabatayang karunungan ang mga alamat, mahalagang matutunan natin ito upang patuloy nating pahalagahan. Mitolohiya. Ang mitolohiya ay tumutukoy sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao sa isang lugar. Ito ay naglalahad ng mga kasaysayan ng mga Diyos-Diyosa noong unang panahon na sinasamba, dinarakila ng mga sinaunang tao. Sa klasikal na mitolohiya, ang mito o myth ay representasyon ng marugdog na pangarap at takot ng mga sinaunang tao. Hindi man ito kapanipaniwalang kwento ng mga Diyos, Diyosa at mga bayani, itinuturi itong sagrado at pinaniniwala ang totoong naganap. Karaniwang may kaugnayan ito sa teolohiya at ritual. Sa ating mitolohiya, kilala ang mga Diyos at Diyosa na sina Bathala, ang pinakamakapangyarihang Diyos, Ijunale, Diyos ng mabuting pagsasaka, Apulaki, Diyos ng digmaan, paglalakbay, at pangangalakal, Mayare, Diyosa ng buwan, Agawe, Diyos ng tubig, Hanan, Diyos ng mabuting pag-aani, at Tala na Diyosa ng pang-umagang bituin. Pabula. Ang pabula ay mga kwentong bayan na karaniwang ikinikwento ng mga magulang sa kanilang mga anak upang makapang-aliw o mangaral. Ang mga tauhan sa kwento ay pawang mga hayop. Sa ganitong paglalakad, naiiwasan na makasakit ng damdamin ng tao sakali mang may nakikinig na maaaring siya ang halimbawa ng pabula ay ang kwento na may pamagat na si Dagang Bayan at si Dagang Bukid. Ang link ng videong ito ay akin nang naipost kasabay ng videong ito. Parabola. Ang parabola ay hango sa wikang Griego na parabol, isang matandang salita na nangangahulugang paghahambing ng dalawang bagay upang makita ang pagkakaiba at pagkakatulad. Ito ay isang maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Realistiko ang banghay at ang mga tauhan ay tao. Mayroon itong tonong mapagmungkahi at maaaring may halimbawa sangkap ng ng parabola misteryo. ay ang kilalang kwento ng alibughang anak. Katulad ng pabula, ang link ng videong ito ay naipost ko na rin. Maikling kwento. Ito ay maikli lang at karaniwang kayang tapusing basahin sa isang upuan. Mas kaunti ang tagpuan at tauhang gumaganap kumpara sa ibang uri ng panitikan. Mas mabilis ang mga pangyayaring umaabot sa kasukdulan at agad ring nagwawakas. Batay sa pag-aaral ng maikling kwento sa kasalukuyang panahon,
ang tunggalian ay nahahati sa 4 na uri. Tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa kalikasan, at tao laban sa lipunan. Nobela, ito ay isang masining na sangay ng panitikan na naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay. Ito ay nahahati sa kabanata. Ito ay tinatawag na kathang buhay sa dahilang katha o likha ito ng manunulat at buhay sapagkat ang mga kasaysayang inilalahad ay mga pangyayaring namamasdan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa mundo. Anekdota ay isang maikling pagsasalaysay ng isang makatawag pansin o nakakatuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na kadalas ay kilala o tanyag. Ang pagsasalaysay ay karaniwang maikli at ang mga pangyayari ay maaaring totoong nangyari sa buhay ng nasabing tao o maaari ring mga likhang isip lamang, subalit may taglay na mensaheng kapupulutan ng aral ng mga tagapakinig o mambabasa. Sanaysay, ito ay galing sa salitang Latin na oxagium na nangangahulugang pagtitimbang-timbang. Ito ay kathang naglalahad ng sariling pangmalas at pananaw ng sumulat hingil sa isang paksa. Ibig sabihin, ang pananaw at kuro-kuro ng sumulat ay batay sa kanyang karanasan, pagmamasid sa kapaligiran, damdamin at pag-aaral. Talambuhay, ito ay galing sa salitang tala ng buhay, isang ulat o nakatalang kasaysayan ng buhay ng isang tao. Sinusulat ang talambuhay upang higit na maunawaan ang isang tao at malaman ang kanyang pinagmulan at naging karanasan. Sa pagsulat nito ay binabanggit ang mahahalagang bagay at pangyayari sa buhay gaya ng mga sumusunod: mga magulang, petsa ng kapanganakan, pook ng sinilangan, pag-aaral sa elementarya, mataas na paaralan, kolehiyo at iba pang pag-aaral, mga karangalang natanggap, mga tungkuling hinahawakan, mga nagawa habang nasa tungkulin, at kung saan at kailan namatay.